Tulad ng lahat ng pro players, si Takuma Sakamoto ay may napakalaking talento sa video games. Pero ang kanyang socialization stat ay sobrang hina, kaya palagi niyang napapahiya ang bawat player na nakakasama niya sa laro. Sa totoong buhay, isa siyang otaku na nakakulong lang sa kanyang kwarto. Pero sa laro siya ang pinakakinatatakutang manlalaro ng Cross Reverie, ang pinakasikat at pinakanilalarong Morphe sa mundo. Sa katunayan, ang in-game nickname niya ay Diablo at tinatawag siyang Demon King ng laro dahil mas malakas pa siya kaysa sa final bosses. Isang araw dalawang waifu ang nagsamon sa kanya papunta mismo sa mundo ng Cross Reverie. Pero masuwerte siya dahil nasamon siya gamit ang hitsura at mga stat na meron siya sa laro. At kahit na ginamit nila ang slavery spell, nagawa niyang i-reflect lahat ng spell at control na sinusubukan nilang gamitin. Kaya ang resulta? Ang dalawang waifu ang siya mismong naging alipin ni Diablo, biglang baliktad ang plano, at napilitan silang sumunod sa kanya. Ipinakilala ng dalawang waifu ang kanilang sarili bilang sina Shera at Rem. Gusto nilang magparehistro sa Adventurers Guild, kaya sinamahan sila ni Diablo. Pagdating sa inn nag-request ang mga waifu ng isang kwarto para makatipid, kaya napilitang buong gabi si Diablo na itago ang kanyang awkwardness pagdating sa babae. Biglang lumitaw si Celestine Baudelaire, pinuno ng mga wizard at sobrang mahalaga dahil siya ang nagpapanatili ng barrier ng syudad. Agad niyang napansin ang sitwasyon at hiningi kay Diablo na pakawala ng mga waifu mula sa enslaving spell. Pero ipinaliwanag ni Diablo na hindi niya sinadya ang spell, kaya hindi niya ito kayang alisin. Dahil dito inalok ni Celestine si Rem ng 24/7 proteksyon at pagbabantay. Pero tumanggi si Rem at umalis si Celestine. Nagdulot ito ng kuryusidad kay Diablo. Kaya inisip niyang may kakaiba kay Rem, para bigyan siya ng ganoong atensyon, sinubukan niyang kunin ang impormasyon mula kay Rem, at habang inakala ng waifu na totoo siyang pahihirapan, tinikles lang niya ang kanyang tainga. Pagkatapos nito nangako si Diablo na hinding-hindi niya iwan si Rem. Dito inamin ni Rem na ang kaluluwa ng demon na si Krebskulm ay nakatatak sa kanya. Si Krebskulm ang pinakamakapangyarihang boss sa laro at lahat ay gustong talunin ito. Pero aminado si Rem na si Celestine lang ang nakakaalam ng impormasyong ito. Agad na naunawaan ni Diablo na kung sakaling mamatay si Rem, siguradong lalabas ang demon. Kaya napakahalaga na protektahan siya hanggang may paraan para basagin ang seal. Nahipo ang puso ni Diablo, kaya nangako siyang tutulungan ang waifu na makahanap ng solusyon. Siyempre ngumiti si Rem ng napakakawaii, kaya kinailangan ni Diablo ng sandali para mapag-isa at mag-reflect. Makalipas ang kaunting oras lumapit ang mga gwardiya ni Celestine para asarin siya. Isa sa kanila ay nainis dahil sa ugali ni Diablo, kaya nagsummon ng level 30 na halimaw gaya ng dragon. Pero sobrang dali lang para kay Diablo, nasirain ito ng walang kahirap-hirap. Kinabukasan nilibot nila ang syudad para hanapin ang Adventurers Guild. Ipinaliwanag ni Rem na doon sila makakapagparehistro at malalaman ang kanilang eksaktong level. Pagdating doon nag-sign sina Shera at Diablo sa format gumamit ng Magic Mirror para makita ang level nila. Lumabas na level 30 si Shera, pero nang subukan ni Diablo ay biglang na-corrupt ang buong lugar. Lumabas ang Guildmaster at ipinaliwanag na hindi kayang sukatin ng salamin ang level ni Diablo. Dahil sobrang lakas niya, umamin pa siya kahit siya ay mas mababa pa rin kay Diablo. Pero pumayag si Diablo na sumali sa guild. Basta may bayad sa bawat mission. Bagay na ikinatuwa ng Guildmaster. Pagkatapos tumanggap ang grupo ng mission para kunin ang mga mata ng Giant Swamp Snake para sa Mage Guild. Naglakad sila ng ilang oras at nakarating sa Man-Eater Forest pagkagat ng dilim. Naramdaman nilang may iba sa paligid at napatunayan nito ng sunugin ni Diablo ang kagubatan gamit ang spell. Lumabas na ang mga nag-ambush ay mga elf mula sa Royal Guard na gustong iligtas ang prinsesa. Agad na naalala ni Diablo na Greenwood ang apelyido ni Shera at alam niyang ito ang pamilya na namumuno sa mga elf. Pero tumanggi si Shera na sumama dahil gusto siyang ipilit ng kanyang ama sa isang political marriage. Sinubukan ng mga elf na kunin ang prinsesa sa pilitan. Kaya kailangan nilang talunin si Diablo, pero hindi nila alam na siya ang bida ng anime. Tinalo niya sila gamit lang ang isang spell at tuklasan niya na ang guwardiya ni Celestine ang nagplano ng lahat. Gamit ang guild mission, sinermonan siya ni Rem dahil ginamit niya ang pirma ng Mage Guild para sa pansariling interes, umalis ang guwardiya, at muling pinatibay ni Shera ang kanyang desisyon sa harap ng mga elf. Kaya wala silang nagawa kundi umalis. Makalipas ang ilang araw ipinatawag sila ni Sylvie para sa bagong misyon. Sa pagkakataong ito mismo si Celestine ang nag-utos, kaya pumayag silang lahat maliban kay Rem,
na ayaw magkaroon ng utang na loob sa pinuno ng mga mages. Habang umaalis sila sa lugar, hinarap si Diablo sa isang duelo ni Emil, ang sinasabing pinakamalakas na adventurer ng buong guild. Natuwa si Diablo sa ideya na sukatin ang sarili laban sa isang kawili-wiling kalaban, pero biglang nawala ang kanyang excitement dahil si Emil ay isa lang palang simp na kahit malakas sa pamantayan ng mundo ay wala pa ring laban kay Diablo. Ipinaliwanag ng mga waifu ang sitwasyon kay Emil at masaya siyang umurong. Pinapatunay na kahit simp siya ay mabuting tao pa rin. Dumating sina Diablo at Shera sa kastilyo para ihatid ang misyon na ipinagkatiwala sa kanila. Pero sinalubong siya ng mga knight ng bastos. Para malinawan, ipinakilala ni Diablo ang sarili at agad nag-sorry ang mga knight dahil sa banta ng mga fallen, isang grupo ng mga halimaw na may sungay. Kahit natapos na niya ang misyon, hindi siya matiis na panoorin ang mga knight na nanginginig sa takot. Kaya nangako siyang tutulong sa oras ng pagsalakay. Nagkubli ang mga knight sa loob ng syudad at isinara ang mga pader. Iniwan si Diablo para harapin ang sitwasyon. Samantala nakipagkita si Celestine kay Rem para aminin na pinaalis niya ang kanyang gwardiya mula sa Mage Association at para alamin kung mapagkakatiwalaan ba si Diablo. Pero biglang lumitaw ang gwardiya na takot at nakiusap na muling makabalik. Pagkatapos nito ginamit niya ang isang mahiwagang espada na nagsummon ng isang fallen kasabay. Dito nakaharap ni Diablo si Edelgard, ang pinakamakapangyarihang lancer ng mga fallen. Habang kampante ang mga mamamayan sa loob ng syudad, hindi nila alam na may isa ng fallen na nakapasok. Tumakas sina Rem at Celestine, habang ang ilang guwardiya ay sumubok pigilan ng halimaw. Pero agad silang naabutan ng halimaw. Buti na lang dumating si Emil at bilang isang matapang na simp ay ipinangakong ibubuwis ang buhay para sa mga waifu. Samantala, nakikipaglaban si Diablo kay Edelgard sa isang laban na kangahanga sa lahat ng nakasaksi. Kahit nahihirapan si Diablo, natuwa siya dahil sa unang pagkakataon ay may kalaban siyang nakapagbigay ng matinding atake. Gusto pa sana niyang mag-enjoy, pero ipinaliwanag ni Shera ang sitwasyon sa loob ng syudad. Kaya naglabas ng matinding atake si Diablo para ipakita kay Edelgard na si Krebskulm ay imitasyon lang at siya ang tunay na Demon King. Nag-iisang nakaligtas si Edelgard at hindi makapaniwala habang nakikita niyang kaya ni Diablo mag-teleport gamit ang mahika. Sa loob ng syudad muntik nang mamatay si Emil habang pinoprotektahan ang mga waifu, pero dumating si Diablo sakto sa oras at agad niyang inako ang laban. Ang halimaw ay naging arogante pero muli-muli siyang pinahiya ni Diablo, hanggang tuluyan niyang isilito sa isang dimensyon ng ganap na kadiliman. Makalipas ang 3 araw, inilibing ang mga biktima sa isang emosyonal na seremonya. Naapektuhan si Diablo at naisip niyang tunay na nawala ang buhay ng mga taong ito. Hindi tulad sa Cross Reverie na nilalaro niya. Pagkatapos lumabas si Sylvie para sabihin na magsisimula ng digmaan ang ama ni Shera kung hindi siya babalik sa palasyo sa loob ng 10 araw. Hiniling niyang pigilan ito ni Diablo, pero tumanggi siya dahil sisira ito sa kanyang reputasyon bilang Demon King. Pero bigla siyang pumayag nang marinig na ang kapatid ni Shera ay naglagay ng bounty sa kanya, kaya inako niya itong personal. Dahil dito pumunta ang grupo kay Lord Faltra na siyang namumuno sa syudad. Sa katunayan, siya ang naging bayani 30 taon na ang nakalipas. Dahil natalo niya ang hukbo ng mga fallen, gamit ang sariling kamay, natuwa si Diablo sa posibilidad na makatagpo ng karapat dapat na kalaban. Pagdating nakilala nila si Galford na naghihintay upang talakayin ang sitwasyon. Sinubukan ni Diablo na ipakita ang sarili sa pinakamahusay na paraan bilang Demon King. Pero nauwi lang sa kahihiyan, ipinaliwanag ni Galford ang sitwasyon sa mga elf at sinubukan niyang kumbinsihin si Shera, pero muli niyang pinagtibay ang desisyong mabuhay bilang adventurer. Kaya tumanggi si Diablo na ibigay ang prinsesa at nagbigay siya ng epikong talumpati tungkol sa kalayaan. Walang nagawa si Galford, kundi tanggapin ang desisyon. Pero itinuring si Diablo na responsable para pigilan ang digmaan. Ipinakilala rin niya si Alicia Cristela, isang Imperial Knight na ipinadala para makipagnegosasyon sa mga elf at sumama kay Diablo. Magiliw siyang nagpakilala at ipinakita ang kanyang kabaitan na ikinagulat ni Diablo dahil hindi siya makapaniwala na may taong kayang makisalamuha ng ganoon. Pagkatapos pumunta ang grupo sa gitna ng syudad para dumaan sa isang gunsmith dahil kailangan ni Diablo ng armas na hindi masyadong nakamatay para hindi lumala ang sitwasyon sa mga elf, pero biglang inatake sila ng grupo ng mga elf at tinukot si Shera. Agad na tumakbo si Diablo para iligtas ang waifu at sa tulong ni Emil ay nagawa nilang iligtas siya.
Pagkatapos nito, dinala ni Emil ang mga tumatakas at pinaalahanan si Shera na mag-ingat dahil sinusubukan ng mga adventurer na kunin ang bounty sa kanya. Kinabukasan, inimbibitahan ng Celestine ang grupo sa tavern para sabihin na magkakaroon ng seremonya ng pagpapalaya ng mga alipin. Ikinatuwa ito ng lahat dahil baka makahanap sila ng solusyon para sa mga waifu. Nagpasya si Diablo na kahit urgent ang problema sa elf, dapat muna nilang solusyonan ang tungkol sa necklace. Pagdating sa slave market, nakilala nila si Medios, ang may-ari ng lugar. Kaya niyang makita ang magical energy ng tao na bahagyang kinatakutan ng lahat. Lumabas din na kahit hindi inamin ni Shera, ay namana niya ang kakayahang iyon mula sa kanyang pamilyang elf. Ipinakita ng waifu na posible niyang alisin ang necklace ng mga waifu, pero hindi siya sigurado serbisyong 100% dahil hindi pa siya nakarinig ng ganitong kaso. Inilagay din niya sa awkward na sitwasyon sina Rem at Diablo nang banggitin niyang napapaligiran si Rem ng demonic energy. Habang naghihintay para sa ritual, nag-usap sina Rem at Alicia tungkol sa mga sikreto na itinatago nila. Para pakalmahin si Rem, naglaro si Alicia ng parang larong pambata kung saan isinara niya ang mano ni Rem na parang dibdib para ikulong ang kanyang mga sikreto. Pero natakot siya nang makitang lumalabas ang itim na mahika mula kay Rem. Kinagabihan, inamin ni Diablo na hindi niya nagawa ang ritual dahil sobrang nakakailang para sa kanya at kay Shera. Dahil hindi rin lubos na naunawaan ng mga waifu kung ano ang ritual na pagpasyahan nilang huwag ituloy at matulog na lang, biglang pumasok ang kapatid ni Shera sa kwarto sa kalagitnaan ng gabi. Kaya alerto si Diablo, pero nagpakilala siyang payapa at nangakong igagalang ang desisyon ni Shera at sinabing ang digmaan ay isang misunderstanding lang. Umalis si Kira at hiningi sa kapatid na pag-isipan ang huling desisyon. Nang gabing iyon, nadiskubre ni Rem na hindi makatulog si Shera. Kaya bumangon siya para damayan ito. Sinabi ni Shera na hindi siya nag-aalinlangan kahit kaunti sa kanyang desisyon. Dahil masaya siyang mabuhay kasama nila at itinuturing silang kanyang bagong pamilya. Nang gabing iyon, nagkaroon ng flashback si Diablo sa kanyang panaginip kung saan naalala niya kung paano sinamantala ng mga kaklase niya ang talento niya sa video games. Pero pinagtatawanan pa rin siya sa likod. Kinaumagahan, umalis sina Alicia at Rem para ipaalam sa kanilang mga pinuno ang nangyari tungkol sa kapatid ni Shera. Pagkatapos, ginugol ni Diablo ang araw sa pagtuturo kay Shera ng alchemy dahil kailangan niyang matutong gumawa ng potion. Biglang nagpaalam ang waifu at sinabi kay Diablo na nagbago siya ng isip. Nagulat si Diablo dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sumakay si Shera sa karwahe ng kapatid at bumalik sa kaharian ng mga elf. Dumating sina Alicia at Rem sa oras na iyon, pero wala silang nagawa kundi manood habang ikinulong ni Diablo ang sarili sa kanyang kwarto. Matapos ang ilang araw na hindi bumubuti si Diablo, nagpasya si Rem na pumasok sa kanyang kwarto para damayan siya at aminin na naniniwala siyang hindi kusang nagdesisyon si Shera. Dahil nag-usap pa sila nung nakaraang gabi, inamin ni Diablo na iniisip din niya iyon dahil mukhang minanipula ni Kira si Shera gamit ang plauta. Nagkaroon sila ng sapat na motibasyon para maglakad patungo sa palasyo ng mga elf at harapin ang hamon. Sumama si Alicia kahit alam niyang maaring mawala ang kanyang posisyon. Samantala, bihag ni Kira si Shera at ipinahayag niyang kaya ng kanyang plauta na i-hypnotize ito. Inamin din niyang plano niyang magkaroon ng anak kay Shera na siyang pinaka-disturbing na sandali ng anime. Pero buti na lang dumating si Diablo bago pa niya maisagawa ang plano. Tumakbo ang prinsipe papunta sa kampo para humingi ng tulong sa kanyang mga gwardiya. Pero nakita niyang wasak na ang lugar dahil kay Diablo. Sinubukan ni Kira na gamitin ang Elven Magic para manipulahin si Shera. Pero ginamit ni Diablo ang necklace para basagin ang spell. Wala nang mapagpipilian kaya tinawag ni Kira ang pinakamapangyarihang halimaw ng mga elf. Siyempre nakipaglagban si Diablo kahit pinipigilan siya ng mga waifu. Sinimulan niya ang laban sa pamamagitan ng pagsumon ng ulan ng bato sa halimaw na nagdulot ng malaking pinsala. Pero mabilis itong nag-regenerate. Kaya nagulat si Diablo, lalo na nang makita niyang kaya nitong umatake gamit ang lahat ng elemento. Naisip niyang wala pa siyang nakitang ganito sa laro. Buti na lang ipinahayag ni Shera na matatalo nila ito kung masisira ang core ng halimaw na patuloy na gumagalaw sa loob ng katawan nito. Literal na pinuno ni Diablo. Nang sobrang magic ang buong katawan ng halimaw at tinalo ito sa isang galaw lang, muntik nang maparusyahan si Kira. Pero pumagit na si Shera at nakiusap kay Diablo na huwag siyang patayin. Pero sa mismong sandaling iyon lumitaw si Galford at tinapos siya. Ibinunyag niyang bahagi lang ng kanyang plano ang digmaan.
Agad na naunawaan ni Diablo na gusto lang ni Galford sakupin ang Greenwood. Bago pa siya makakilos, ikinulong siya nito sa isang magical barrier. Pero ginamit ni Diablo ang lahat ng kanyang konsentrasyon para mahanap ang agos ng mahika ng barrier at nakatakas bago makuha ni Galford ang mga waifu. Nagsimula ang labanan sa pagitan nila. At sa wakas nakaharap ni Diablo ang isang tunay na karapat dapat nakalaban dahil gumagalaw si Galford sa sobrang bilis at alam na alam kung paano lumaban sa isang sorcerer. Pero sobrang talino si Diablo. At ginugol ni Diablo ang daan-daang oras ng buhay niya sa pag-aral kung paano talunin ang mga mandirigmang tulad ni Galford. Kaya natalo niya ito gamit ang estratehiya, inamin ni Galford ang pagkatalo at kahit inaasahan niyang matatapos siya ng coup de grace, hinamak lang siya ni Diablo at sinabing hindi niya dudumihan ang kanyang mga kamay sa isang mahina. Binalaan din niya itong lumayo sa kanyang mga waifu. Umalis si Galford at nagsimulang tulungan ni Rem ang mga nahulog na elf sa labanan, habang nagluluksa si Shera sa pagkawala ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang araw, habang nag-ulat pabalik sa kastilyo, tungkol sa nangyari, nakatagpo ni Alicia si Sadler, isang mapang-akit at sadistikong elite na sundalo. Tensyonado ang relasyon ng dalawa, dahil gusto ni Sadler na alisin ang lahat ng bagay na may kinalaman sa mga demonyo. At si Alicia, na may ginugugol ang mga araw kasama si Diablo. Inihayag din ni Sadler na kailangan niyang bumiyahe patungong Faltra sa mga darating na araw na nagbigay ng babala kay Alicia. Samantala naglaan ng oras ang grupo sa pagsasanay ng mga bagong summon hanggang sa nagpasya silang pumunta sa Hot Springs. Biglang lumitaw si Edelgard at nagbigay ng alarma kay Diablo. Ipinagtapat ng waifu na wala siyang intensyon na lumaban at narito lang siya para gampanan ang misyon na ibinigay sa kanya. Isiniwalat niya na ang misyon niya ay alamin kung talaga bang nakatatak kay Rem ang kaluluwa ni Krebskulm. Ang layunin niya ay buhayin ang Demon Lady. Para kumbinsihin si Diablo, inamin ni Edelgard na hindi masasaktan ang katawan ni Rem sa ritual at higit pa rito pupurihin pa siya ng mga fallen. Pumayag si Diablo pero sa kondisyong siya mismo ang mangunguna sa ritual. Dahil plano niyang talunin si Krebskulm, matapos itong pakawalan, kinabukasan sinabi ni Alicia sa grupo na dapat silang kumilos ng palihim at huwag mag-ingay dahil si Sadler ay nag-iikot sa syudad kahit gusto ni Diablo na makita ang kakayahan ng paladin. Nagpasya siyang magtiwala kay Alicia pero halos agad din nilang nakatagpo si Sadler at uminit ang sitwasyon. Sinimulang ipagtanggol ni Rem si Alicia laban sa mga paratang ni Sadler. Pero sinakal siya nito gamit ang mahika. Nagalit si Diablo, sinubukan ni Sadler na gamitin ang spell para gawing bato si Diablo. Pero ginamit lang nito ang kanyang singsing para i-reflect ang spell at tinapos ang laban. Agad, sa huli na pagdesisyunan ng mga waifu na sabihin ang totoo kay Alicia, at kahit inaakala ni Diablo na tatanggi siya, pumayag si Alicia at nagbigay pa ng pinakamalambot na sandali ng anime. Nang gabi dumating ang grupo sa lugar ng ritual, at nakilala si Edelgard na hindi na bahala sa presensya ni Alicia. Inamin ni Rem na kahit wala siyang tiwala sa mga fallen, may buong tiwala siya kay Diablo sa pinaka-nakakilabot na paraan. Isinagawa ni Diablo ang ritual at nagawa niyang pakawala ng seal nang hindi sinasaktan si Rem. Nabuhay muli ang nakakatakot na Demon Lady at nagulat ang lahat na isa lang pala siyang inosenteng loli. Sa katunayan, dahil hindi na niya maalala kung bakit siya nanakit ng tao, napaniwala siya ni Rem at nagdesisyon na hindi nagagawa ng karahasan para mapawi ang gutom ng loli. Binigyan siya ni Shera ng cookies. Pagkatapos nito, nagtungo ang grupo sa syudad dahil nabaliw ang loli sa pagsubok ng iba pang lasa ng cookies. Sa daan nakasalubong nila si Ulerax, ang pangunahing tagasilbi ng Demon Lords sa loob ng maraming henerasyon. Sinabi ni Edelgard na mas malakas si Ulerax kaysa sa mga elite soldiers ng Fallen at agad itong napatunayan dahil tumanggi ang loli na isakripisyo ang mga tao. Naniwala si Ulerax na nagkamali si Edelgard tungkol sa ritual kaya walang awang inatake niya ito. Pero nakialam si Diablo at inilagay sa lugar ang demonyo. Gayunpaman sinubukan pa rin niyang patayin ang loli para gawin ng tamang ritual pero iniligtas siya ni Rem kaya tumakas si Ulerax at nagpasyang pumasok na ang grupo sa syudad. Malinaw na hindi makapasok si Edelgard nang hindi natuklasan kaya nagpaalam siya sa loli na bininyagan ng grupo bilang si Clem. Kinabukasan naglibot ang grupo sa syudad gaya ng dati pero kakaiba ang ikinikilos ni Alicia. Kahit nang mag-relax sila sa cafeteria, ganun pa rin ang kilos niya. Hindi alam ni Diablo na tahimik na kinuha ni Alicia sina Rem at Clem. Nakaramdam siya ng masama, kaya nagsimulang hanapin ang mga waifu.
At tama ang kanyang kutob dahil matyagang nagtrabaho si Alicia mula sa dilim para muling buhayin si Clem at sobrang ikinagalit niya na hindi nito maalala kung sino siya. Hindi makapaniwala si Rem na peke lang pala lahat ang ginawa ni Alicia sa lahat ng panahong iyon. Pero bago pa siya makapagsalita, napansin niyang dumating na si Sadler para maghiganti. Nahuli ng mga paladin ang mga waifu at ginamit ni Clem ang sandaling iyon para humingi ng tawad kay Rem dahil natutunan niya ang lahat ng hirap na tiniis nito sa pagkakaroon ng Demon Lady sa loob niya. Si Rem ay nakisimpatya rin sa Loli na hindi naman pinili na maging Demon Mistress o kahit ano pa. Pinangakuan niya si Clem na huwag mananakit ng sinuman. Makalipas ang kaunting oras, dinala ng mga paladin si Rem sa isang madilim na lugar at sinabi na bubugbugin siya hanggang sa aminin niya ang lahat ng nalalaman niya. Pero hindi niya sila pinansin at sinubukan lang niyang intindihin kung bakit ipinagkanulo sila ni Alicia. Samantala nataranta si Diablo nang makita niyang dumilim na ang gabi, pero naalala niya na laging may lumilitaw sa tamang sandali. Dumating si Emil sa Adventurers Guild at nadatnan ang isang kasayahan. Bago pa siya makahingi ng tulong, narinig niyang dinukot ng mga paladin ang dalawang waifu at dinala sa kanilang punong himpilan. Agad siyang tumakbo ng mabilis para iligtas sila. Samantala napagtanto ni Galford na malapit ng sakupin ng mga fallen ng Faltra. Sa kabilang banda, sinimulang pahirapan ni Sadler si Rem, gaya ng kanyang sinabi. Pero ang hinihiling lang ni Rem kay Clem ay huwag niyang sirain ang kanyang pangako. Biglang sumabog sa galit si Clem nang makita niyang halos wala ng malay si Rem. Kaya lumabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan at naging kinatatakutang Demon Lady. Binura niya si Sadler sa isang iglap at tumakas. Dumating si Diablo sa mismong sandaling iyon at inutusan si Shera na gamutin si Rem. Kaya binigyan niya ito ng malaking dami ng gamot. Samantala, nakakipagtagpo si Alicia kay Edelgard at inamin na siya ang nag-orchestrate ng lahat para tuluyang lipulin ang mga tao. Sadyang pinakilala niya sina Clem at Rem para magkaibigan at maglabas ng kasamaan ng Loli at maghasik ng kaguluhan sa buong syudad. Ginawa ni Celestine ang lahat para mapanatili ang barrier ng syudad. Habang inutusan ni Sylvie si Galford na siya na ang bahalang harapin ang hukbo ng Fallen dahil kakayanin ni Diablo ang Demon Lady. Pero hindi alam ng mga waifu na ginamit na ni Diablo ang lahat ng potion para iligtas si Rem. Na grabeng nasugatan, ipinaliwanag ni Rem ang plano ni Alicia kay Shera at natakot silang malaman na nakikipaglaban si Diablo sa Demon Lady ng walang potion. Buti na lang dumating si Emil sa tamang oras at nakatulong kay Diablo para mapahina ang Demon Lady. Sinimulang tawagin ni Rem si Clem hanggang sa muling makontrol ng Loli ang kanyang katawan at natigil ang pagsalakay ng mga Fallen dahil malinaw na hindi nila kayang umatake nang wala ang kapangyarihan ng Demon Lady. Nang tumahimik na ang lahat, inamin ni Sylvie na hindi talaga maaring manirahan si Clem sa loob ng syudad. Kaya naisip ni Diablo ang matalinong solusyon na gamitin ang bondage ritual para makapamuhay siya ng malaya. Isinagawa niya ang spell na natutunan niya noong mga nakaraang araw at nilagyan ng collar si Clem. Siyempre ipinaalam ito ni Sylvie kay Galford na agad ding pumayag. Pero sa kalagitnaan ng gabi, lumitaw si Alicia at tinakot na papatayin si Shera. Gayunpaman nagsimula siyang makiusap kay Clem na gamutin si Edelgard na nasugatan dahil sa kabiguan ng misyon. Pumayag si Clem matapos pahintulutan ni Diablo at gumaling ang sugat ni Edelgard. Nangakong hindi na siya muling atake ng tao dahil ayaw niyang suwayin ang kagustuhan ng taong kanyang sinamba mula pagkabata. Pero hindi magawang kalimutan ni Alicia ang lahat dahil pakiramdam niya nakatawid na siya sa hangganan. Ikinuwento ng waifu na lumaki siyang nakikita ang kanyang buong pamilya na lihim na gumagawa ng karumaldumal habang nagkukunwaring marangal, bagay na nagtulak sa kanya na magduda at mawala ng tiwala sa lahat hanggang sa umabot siya sa puntong ninanais niyang lipulin ang lahat ng tao. Nagawa ni Diablo na pigilan si Alicia bago pa siya makagawa ng kabaliwan at muling ibalik ang kanyang pagnanais na mabuhay sa pamamagitan ng isa sa pinakagandang talumpati ng anime. Nanghihina si Diablo, pero tinulungan siya ng kanyang mga waifu na mabawi ang energy points sa isang paraan na medyo questionable. Kinaumagahan emosyonal na nagpaalam si Alicia sa grupo para muling buuin ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang linggo, dalawang waifu na sina Lumachina at Tria ang tumakas sa gubat hanggang sa nahuli si Tria ng isang higanteng halimaw. Biglang lumitaw ang isang tirano na nagngangalang Gavolt at nagdulot ng takot kay Lumachina na literal na nagsimulang manalangin para sa kanyang buhay. At bilang sagot ng langit dumating si Diablo at iniwan siyang nanlalaki ang mata.
Bumalik ang kwento sa mga nangyari ilang minuto bago nito para bigyan ka ng konteksto. Tinuturuan ni Diablo ang kanyang mga waifu ng isang spell para makatakas sila. Pero pinahina ito ni Gavolt, kaya aksidenteng nahulog si Diablo sa gubat. Hindi makapaniwala si Gavolt na nasira sa harap niya ang isa sa kanyang summon. Pero hindi ito pinansin ni Diablo at nagtuon sa pagtulong kay Lumachina na hindi tumigil sa paniniwalang siya ang Diyos na kanyang matagal nang ipinapanalangin. Nagsimulang umatake si Gavolt ng marahas at pinakita na hindi siya basta adventurer dahil sa kanyang malawak na kaalaman sa elemental magic at summoning. Pero gaya ng nakita natin sa buong anime, minamalit lang ni Gavolt si Diablo at nauwi siya sa pagiging yelo dahil sa sobrang kapangyarihan ng game admin. Dumating sina Rem at Shera sa sandaling iyon at tinulungan ang waifu habang galit na pinagmamasdan ni Gavolt ang lahat. Kinagabihan inamin ni Lumachina na naniniwala siyang si Diablo ang Diyos. Pero nang ipinaliwanag ng mga waifu, ang totoo nagdesisyon si Lumachina na kailangan niyang pakasalan si Diablo dahil nangako siya na pakasalan ang lalaking unang makakakita sa kanya. Ikinabaliw ito ng mga waifu, kaya nagpasya si Diablo na pumasok at mag-ayos ng sitwasyon at natuklasan niyang si Lumachina pala ay ang high priestess ng simbahan, na literal na pinakamahalagang tao sa buong simbahan. Pero inamin niyang inilantad niya ang katiwalian ng mga nakatataas. Na siyang dahilan kung bakit lahat ay nagtatangkang alisin siya, inamin din ni Lumachina na plano niyang makipagkita kay Batuta, ang marangal at pinagkakatiwala ang pinuno ng mga paladin. Kaya nagpasya ang grupo na samahan siya. Malinaw na agad na napansin ni na Edelgard at Clem ang mahika ni Lumachina. Kaya nagdesisyon si Diablo na huwag na silang isama para maiwasan ang gulo. Humingi siya ng tulong sa iba sa kaharian dahil ayaw niyang maiwan ng walang proteksyon ang kanyang mga waifu. Binago rin ni Clem ang pana ni Shera at ginawa itong mas makapangyarihan. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating sila sa kanilang destinasyon at nadiskubreng ang siyudad ay lubog sa katiwalian. Nakatagpo ni Diablo ang isang bata at kinumpirma nito na nasa lugar na iyon ang dungeon na madalas niyang puntahan noon. Biglang lumitaw ang isang tiwaling guwardiya at pinagalitan siya ni Lumachina, kaya kinailangan pang iligtas ni Diablo ang waifu. Pagkatapos nito, isiniwalat ng isang lokal na babae ang korupsyon ng simbahan nang sabihin niyang malubang nagkasakit ang kanyang sanggol at tanging mga pari lang ang makakapagligtas kapalit ng malaking bayad. Nagalit si Lumachina at nagdesisyong pagalingin ang bata sa sarili niyang kakayahan. Nagsimula siyang manalangin at sinabayan ng lahat, hanggang sa bumaba ang matinding liwanag mula sa kalangitan at gumaling ang bata. Biglang nag-ingay ang guwardiya at binalaan ng lahat na may halimaw na umatake sa siyudad. Siyempre lahat ay tumingin kay Diablo na napilitang kumilos. Pero bago pa niya mailabas ang kanyang spell, biglang may ibang tao na agad pumatay sa halimaw. Isang lalaki ang lumitaw at agad na nakaramdam ng tensyon si Diablo. Dahil naramdaman niya ang matinding lakas nito, sinabihan ng guwardiya na siya pala si Batuta mismo na lalong nagpatindi ng tensyon, lalo na't hinarap siya ni Lumachina dahil sa kasalanan ng kanyang mga tauhan. Pinalo ni Batuta ang isa sa kanyang sundalo at lumuhod para humingi ng tawad kay Lumachina. Kaya pansamantalang nagtiwala ang grupo sa kanya. Pero biglang lumitaw ang waifu na si Fanis at pinataas ang tensyon ng akusahan niya ang simbahan bilang mga mamanloloko. Nang makita niya ang high priestess, nagpasya siyang subukan ang pananampalataya ng simbahan at sinubukang atakihin si Lumachina, pero mabilis itong pinigilan ni na Diablo at Batuta, kaya tumakas si Fanis. Ngunit bago umalis inamin niyang gusto niyang makilala ang taong nagpatigil sa halimaw. Pagkatapos nito dinala ni Batuta ang grupo sa kanyang mansyon para humingi ng tawad, pero lalong nadismaya si Lumachina nang makita niyang wala siyang ginagawa para labanan ang kahirapan. Pinatawag niya si Batuta at humingi ng paliwanag. Inamin ng leader ng paladin na itinatag lang niya ang brigada para protektahan ang mga pari laban sa mga banta at aminadong ang kanyang kapabayaan ang nagdulot ng korupsyon, kaya nangako siyang kikilos para wakasan ito. Pero sinunggaban siya ni Lumachina at inamin niyang hindi na siya naniniwala sa kahit isang salita nito. Ibinunyag niyang ang tinatawag na sakit na dumadapo sa siyudad ay wala ng iba kundi isang sumpa na naglagay kay Batuta sa alanganin. Sa puntong ito, nawala ng malay ang mga waifu dahil nilagyan ni Batuta ng pampatulog ang kanilang inumin. Dumating si Diablo ilang minuto ang lumipas at nalaman ang nangyari, kaya dali-dali siyang tumakbo para hanapin ang kanyang mga waifu na nasa kamay ng kasamaan ni Batuta. Hindi maunawaan ni Lumachina ang nangyayari,
Kaya ipinaliwanag ni Batuta na ang esensya ng kasamaan ay ginagawa sa lugar na iyon sa pamamagitan ng pagtukso sa pinakabanal na kalalakihan at kababaihan. Idinagdag pa niyang ang sumpa na bumabalot sa siyudad ay bunga ng esensyang ginagawa sa lugar na iyon at plano niyang gamitin si Lumachina para pabagsakin si Fanis. Dahil mas dalisay ang esensya kung galing ito sa isang banal, dumating si Diablo at agad na sinermonan si Batuta. Pero agad din niyang naintindihan na magiging mahirap ang laban dahil anumang atake ay maaring magpasabog ng lugar at ilagay sa panganib sina Lumachina at Rem. Kinuha ni Diablo ang meme na bakit mas maikli ang buhay ng mga lalaki at nagpasya na ang pinakamabuting paraan para talunin si Batuta ay hayaang sibatin siya nito para makagamit siya ng ice spell. Napilitan si Batuta na isakripisyo ang kanyang braso para makatakas. Pero nagulat siya nang madiskubre niyang may suot na mahiwagang balabal si Diablo na kayang saluhin ang nakamatay na atake. Dahil dito tinakot ng alipores ni Batuta si Diablo na sasaktan nila si Rem. Pero agad itong tinumba ni Shera gamit ang kanyang mahiwagang pana. Napilitan si Batuta na umatake kay Diablo para pilitin siyang wasakin ang lugar habang nagtatanggol. Pero ginamit ni Diablo ang spell na natutunan niya nung nakaraang araw at nailigtas ang kanyang mga waifu. Sa kasamaang palad na tuklasan niyang tinamaan ng sumpa si Lumachina, kaya kailangan niyang hanapin ang mahiwagang amulet sa dungeon. Dahil hindi niya kayang gamutin ang sarili, hindi pa man sila nagsisimula sa paglalakbay, ay nasa lubong na nila si Fanis, na gustong harapin ang kilalang Demon King na dumating sa siyudad. Dahil sa sobrang talino nito, agad niyang nakilala si Diablo, kaya hindi na may iwasan ang laban. Buti na lang napagtanto ni Lumachina na isang napakahinang diplomat si Diablo, kaya siya na ang namagitan para kumbinsihin si Fanis na ang ginagawa ni Diablo, tama. Kaya ginagawa ni Diablo ang lahat para tulungan ang mga tao sa siyudad. Pero hindi siya pinakinggan ni Fanis at agad siya nagsimula ng pag-atake. Kaya ginamit ni Diablo ang isa sa kanyang mga spell para makatakas mula sa lugar. Nakakatawa dahil buong gabi iniisip ni Diablo na sinadya ni Fanis na palayain sila. At kinumpirma ito kinabukasan nang dumating si Gavolt sa palasyo ni Fanis. Tinangkang kumbinsihin ng paladin ang waifu na dinukot ni Diablo si Lumachina. Pero hindi siya naniwala. Biglang dumating ang isa sa mga guwardya at ibinunyag na natunton na nila ang kinaroroonan ni Diablo. Samantala nakarating ang grupo sa dungeon at panatag ang loob ni Diablo. Dahil siya mismo ang lumikha nito at kabisado ang lahat ng bitag, sinubukang gumamit ni Horn ng mapa para makadaan sa labyrinth. Pero ipinaliwanag ni Diablo na palaging nagbabago ang dungeon. Hindi alam ng mga waifu kung bakit kabisado ni Diablo ang lahat, pero panatag ang pakiramdam nila. Dahil perpektong nalalagpasan nila ang bawat pagsubok para maabot ang kanilang layunin. Dumaan ang grupo sa samot-saring hamon mula sa puzzle hanggang sa idol contest. Pero matapos mapagtagumpayan ng dosenang trial, napansin ni Diablo ang dalawang summon na hindi kabilang sa dungeon, kaya siya'y nag-alarma. Biglang lumitaw si Gavolt at naghasik ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagbabanta kay Lumachina. Pero isinakripisyo ni Horn ang kanyang buhay para iligtas siya. Hindi nag-alinlangan si Diablo at tumalon sa agos ng tubig para iligtas si Horn. Ginamit niya ang mahika para maabot at madala ito sa ligtas na lugar. Samantala nag-organize ang mga waifu para ipagpatuloy ang daan dahil alam nilang ligtas na sina Diablo at Horn. Pero pagdating nila sa 12 palapag sinalubong sila ni Gavolt na walang awang umatake. Kahit pinilit nilang lumaban, hindi sila nakatabla sa kanya. Biglang lumitaw ang final boss ng 12 palapag at nagdulot ng kaguluhan dahil higit itong malakas sa lahat ng halimaw. Gumamit ng malaking mana si Gavolt para isumon si Efreet, ang kanyang pinakamatinding apoy na sumon at lihim na sandata. Pero winasak ito ng dragon sa isang iglap, nasugatan na maluba si Gavolt. Pero mahabagin siyang pinagaling ni Lumachina. Dumating si Diablo sa tamang oras at ipinakitang siya ang tunay na admin ng laro nang patumbahin niya ang dragon. Pero ang huling atake ay ginawa ni Rose, isang waifu na pinili ni Diablo para bantayan ang 13 palapag. Agad siyang nakilala si Diablo at napayak kaya sumali na rin siya sa grupo. Pagkatapos nito pumasok ang lahat sa dungeon at nakita ang napakalaking kayamanan na itinago ni Diablo. Dito inamin ng mga waifu na alam nilang siya ang lumikha ng dungeon dahil kabisado niya ito. Pinangunahan sila ni Rose papunta sa amulet at sa wakas napalaya si Lumachina mula sa sumpa. Matapos nito nagbigay si Diablo ng mamahiwagang gamit sa lahat ng kanyang waifu para mapalakas ang kanilang stats at naghanda sila para sa laban kontra sa Fallen.
Lumabas na tinakot ng isang prinsipe ng Fallen si Fanes na wawasakin ang syudad kung hindi siya papayag na pakasalan nito. Naging sakuna ang laban para kay Fanes at sa kanyang mga sundalo dahil napakalaki ng kalamangan ng Fallen, pero nagawa niyang tamaan si Varaknes ng isang nakamamatay na atake, pero agad siyang pinagaling ng isa sa mga kasama nito. Habang ang dalawa ay naghasik ng massacre, buti na lang dumating si Diablo sa mismong oras at pinatunayan niyang siya ang tunay na Demon King nang walang hirap na winasak ang lahat ng Fallen. Tinulungan din ng kanyang mga waifu ang mga sugatang sundalo at pinigil ang mga halimaw ng prinsipe. Ipinaliwanag ni Fanes na kung matatalo ni Diablo ang tatlong babae ay matatalo rin niya si Varaknes. Uminom ng regeneration potion si Diablo at agad sumugod. Literal niyang pinulbos ang mga babae ng walang kahirap, hirap na lalo pang nagpasiklab ng galit ng prinsipe. Sa isang iglap, sinubukan ng pinuno ng Fallen na gumanti ng buong lakas, pero nasa antas na hindi na maisip si Diablo, at walang hirap na pinahiya si Varaknes. Kinabukasan nag-organize si Fanes ng seremonya para parangalan ang mga bayani ng siyudad. Pero napansin agad ni Diablo na misteryosong nag-retire si Horn, kaya hinanap niya ito. Natuklasan niyang sinusundan pala siya ng mga kriminal na gumamit sa kanya. Bilang alipin mula nang siya'y tumira sa kalsada, binugbog ni Diablo ang mga abusado at hiningi kay Horn na huwag nang muling tumakas. Makalipas ang ilang araw bumalik ang grupo sa Faltra. Kahit nasa panganib pa rin si Lumachina, nais niyang dalawin ang mga kasapi ng simbahan para tulungan sila. Kaya nangako sina Rem at Shera na samahan siya para makalma si Diablo. Lumitaw din si Emil at nag-alok ng tulong, samantala sina Diablo at Rose ay pumunta para hanapin si Edelgard na nagtatrabaho na ngayon sa isang cafeteria para mapawi ang hilig ni Clem sa cookies araw-gabi. Ipinaliwanag ni Diablo kay Clem na gusto niyang pumunta sa kabisera para tapusin ang korupsyon, pero nagbabala ang Loli na may masamang presensya na naghihintay. Biglang pumasok ang grupo ng mga sindikato sa coffee shop para manghingi ng pera. Dahil sila raw ang may kontrol sa lugar at walang permiso ang kafe, nasira pa nila ang cookie ni Clem, kaya nagwala siya at binugbog ang lahat. Sa sandaling iyon lumabas ang totoo, na ang mga sindikato ay kabilang sa ang pamilya ni Mayasmo ay isang grupo ng mga kriminal na naniningil ng pera, kaya nagtungo si Diablo sa mansyon ng pinuno ng pamilya para ayusin ang lahat. Kahit ginamit pa ng pinuno ang lahat ng sundalo para pigilan ng Demon King, nakapasok pa rin si Diablo at ang kanyang mga waifu ng walang hirap. Nang makita ng lalaki na nasa bingit na siya ng kamatayan, nagmakaawa siya at sinabi ni Diablo na patatawarin siya. Kung mula ngayon ay ilalaan niya ang kanyang buhay sa pagtubos ng lahat ng kasamaan na ginawa niya sa siyudad, kinagabihan sinermonan ng Galford ang grupo dahil sa kakulangan ng ingat ni Clem. Pero nang makita niyang literal na masaya at nagpapasalamat ang buong siyudad dahil wala na silang tinitiis na mga kriminal, nagpasya si Galford na ipikit ang kanyang mata at binigyan ng pahintulot ang grupo na maglakbay patungo sa kabisera. Makalipas ang ilang araw nakarating sila sa Royal City, pero sinalubong sila ng masamang ugali ng mga kabalyero. Tulad ng dati napilitang maghanda si Diablo sa laban, pero nagulat siya nang dumating si Alicia para pakalmahin ang sitwasyon at bigyan sila ng daan. Dinala pa niya ang grupo sa palasyo at tiniyak na hindi sila gagastos. Kahit isang pera dahil may utang pa rin siya sa kanila. Pinarangalan pa niya ang mga bisita ng isang marangyang salusalo. Sa hapunan naisip ni Horn na isagawa ang ritual para sumailalim sa pag-aalipin ni Diablo. Pero inamin niyang kailangan pa niya ng oras para mag-isip dahil hindi na ito mababawi. Habang natutulog ang lahat, pumasok si Alicia sa silid ni Diablo para kumbinsihin siyang ang tao mismo ang masama. Dahil alam niya ang plano ng simbahan kay Lumachina. Pero sinabi ni Diablo na ayaw niyang pumatay ng mga tiwali, gusto lang niyang ibigay sa kanila ang nararapat. Kinabukasan ipinakita ni Alicia ang ebidensyang kailangan para ipakulong ang mga pinuno ng simbahan. Dahil binayaran niya ang mga ingat yaman para makuha ang impormasyon, ibinunyag din niya na si Lumachina ay hindi lamang ang taong inuusig ng simbahan, kaya patuloy siyang sinusubukang kumbinsihin si Diablo na kumilos dahil walang magagawa ang hustisya kahit may ebidensya. Pero hiniling ni Lumachina na bigyan siya ng huling pagkataon para makipag-usap kay Vicious at gamitin ang lahat ng ebidensya para mapilitan siyang bumaba sa posisyon. Naglakbay ng palihim ang grupo at sinalubong sila ng mga debotong masayahin. Biglang lumabas si Vicious para salubungin si Lumachina. Pero agad siyang pinaratangan ni Lumachina at binunyag ang lahat ng kanyang kasalanan. Minanipula ng kardinal ang sitwasyon at inakusahan si Lumachina ng heresya. Kaya ipinag-utos niyang dakpin siya. Nagsimulang mag-isip ng atake si Diablo.
pero nagpasya ang waifu na sumuko para hindi madumihan ng dugo ang katedral. Samantala natuklasan ni Horn na isa sa mga kayamanang kinuha niya mula sa dungeon ni Diablo ay may bantay na maliit na diwata na nagngangalang Babylon na nangakong tutulungan siyang lumakas. Naramdaman ng diwata ang presensya ng isang makapangyarihang bagay. Kaya naalala ni Horn ang bondage necklace at ginamit ito para lubos na tumaas ang kanyang kapangyarihan. Salamat sa spell ni Babylon, nakarating si Horn sa katedral at natuklasan niyang kaya niyang paamuhin ang lahat ng gwardiya at nakalusot ng walang hirap habang kumukuha ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kasama. Pero pagdating sa dungeon, malubha siyang nasugatan dahil inambush siya ng isang summoner. Agad na dumating si Diablo at winasak ang kalaban para tulungan ang loli. Nang makita niyang pinahiya si Horn, itinataas niya ang kanyang loob sa pagsasabing hindi siya magigising kung hindi dahil sa tapang nito. Pagkatapos nito, binugbog niya ang summoner at muling ipinakita kung bakit siya tinatawag na Demon King. Ginamit pa niya ang isang spell para ipakita ang kanyang imahe sa kalangitan at magpanggap na huhusgahan ang lahat ng mananampalataya. Dahil naniwala sila sa kasinungalingan ni Vicious, idinisenyo ang buong eksena para talunin siya ni Lumachina at muling ituring na bayani ng mga mananampalataya. Pero ginamit ni Vicious ang sandaling iyon para pakawalan si Europa ang kanyang lihim na sandata. Alam ni Diablo na ang Europa ay isang halimaw na kapantay ng kapangyarihan ng Demon Queen at hindi niya maaring maliitin lalo na kung hawak ng isang baliw na gaya ni Vicious. Kaya tinake niya ang laban ng buong seryoso. Alam ni Vicious na ibibigay ni Diablo ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kaya walang awa niyang inatake si Lumachina bilang patibong. Pero nailigtas siya ni Diablo at kahit sugatan siya nakapag-isip ng plano para lumaban, samantala napagtanto ng mga mananampalataya na si Vicious ang tunay na kontrabida at nagsimulang magdasal para palakasin si Lumachina. Pinrotektahan ni Rose si Diablo mula sa isang nakamamatay na atake at malubhang na sugatan, kaya kinailangan ni Diablo na maghintay ng oras hanggang maging handa si Lumachina. Buong lakas na inatake ni Vicious para pigilan siya, pero pinrotektahan siya ni Diablo hanggang sa maubos halos lahat ng kanyang lakas. Natapos sa wakas ang panalangin ng waifu at handa na siyang sirain ang mga hadlang ni Europa. Bagaman tila hindi siya magtatagumpay, pinalakas siya ng mga panalangin ng lahat at tuluyang winasak ang barrier ng halimaw. Salamat dito, literal na winasak ni Diablo ang halimaw sa isang atake lamang dahil sobrang hina nito nang wala ang depensa. Sa sandaling iyon dumating si Gavolt at ibinunya na buhay pa ang waifu nagsakripisyo para kay Lumachina. Muling ipinakita ni Diablo ang kanyang imahe sa kalangitan para kumbinsihin ang mga mananampalataya at umalis bago siya maubusan ng mana. Muling nagtagpo si Lumachina at ang kanyang kaibigang si Tria at kinabukasan siya ang umupo bilang pinuno ng simbahan. Emosyonal na nagpaalam ang waifu sa kanyang mga kaibigan dahil mananatili siya sa katedral para linisin ang lahat ng korupsyon at ibalik ang tiwala ng mga mananampalataya. Bumalik si Diablo sa Faltra habang inaalala ang lahat ng kanyang pinagdaanan, kasama ang kanyang mga bagong kaibigan, at naalala rin niya si Horn na naiwan kay Alicia para maging mas malakas. Pagbalik nila sa siyudad, inamin ni Shera na ang singsing na ibinigay ni Diablo bilang regalo ay isang engagement ring. At syempre gusto ring magpakasal ni Rem kay Diablo, kaya nagpasya ang grupo na magsimula ng bagong misyon para maghanap ng isa pang singsing. The end, salamat sa panonood. Please like, subscribe channel Anime Saga PH at i-click ang bell icon para makakuha ng mga bagong anime recaps.